Hello, good morning, good afternoon, good evening mga kababayan. No, ito puntahan natin si Congressman Joel Chua kasi umamin siya na nung una ngang narinig niya yung pag-PPI sa kanya ni Vice President Sara Duterte at siguro napanood niya yung buong video, yung buong press con na may pagbabanta nga. Umamin na kumuha talaga siya ng security para sa kumbaga sa proteksyon niya ba, 'no? Hindi daw siya wala daw siyang security noon. Ngayon, talagang parang may bodyguard na rin, 'di ba, 'no? So, puntahan natin si Congressman, Joel Chua kung anong masasabi niya na napanood niya ulit yung pagmumura sa kanya ni Vice President Sara Duterte. Magandang hapon po, Haji, Brigada. So far, sa mga napanood po natin, kung ilang beses pong inulit-ulit yung pagmumura. In fact, parang nabanggit 8 times nga daw po, no? 8 beses po na, and nakita nga daw po na furious, fuming mad, si Vice President when she uttered those words. Sa palagay po ba ninyo, na-satisfy yun at mas na-establish pa yung capability of the Vice President to carry out those utterances at gumawa nga po ng pagbabanta laban po sa Pangulo and sa First Lady and the former Speaker? Well, unang-una, no, alam naman din natin yung history ng kanilang pamilya. In fact, asan ba ngayon yung kanyang ama? Ano ba ang kaso na kinakaharap ng kanyang ama? EJK. So, alam din naman natin yung Yan, pasok na naman talaga yung mga pasok ka na naman Tatay Diggs, oh. Special mention ka na naman dito. tinatawag nilang Davao Death Squad. So, lahat ito may kinalaman sa kung ano man yung mga kapasidad nila para gampanan o gawin yung mga banta. Kaya nga, siyempre, itong issue ngayon o itong article na kanilang kinakaharap ngayon, ito ay hindi lang masasabi nating ordinaryong grave threat. So ito ay binitawan ng pangalawa sa pinakamataas na opisyal ng ating bansa against sa Pangulo. So ito ay pagbabanta sa head of the state. No, at saka yung factors po na kinonsider po nila, palagay po ninyo nasagot na po yon, yung with regards to the context of the yung konteksto po nung pagbabanta po laban sa Pangulo. Maliwanag na maliwanag. In fact, yung binitawan niya, masasabi nga natin na res ipsa loquitur. So ibig sabihin, the thing speaks for itself. So hindi na kailangan pang wala naman tinatawag na conditional threat ng mga sinasabi nila. Threat is a threat. Halimbawa, nagbitaw ako ng salita. Pag hindi ka nagbayad ng utang mo, papatayin kita. O hindi ba, pwede mo akong kasuhan din ng grave threat? Much more. Kung ito'y pagbabanta na binibitawan ng mga taong nasa matataas na posisyon at makapangyarihan. In fact, kung maaalala po ninyo, noong nakaraang administrasyon, yung isang tao na nagbanta sa buhay ng dating Pangulo na alam naman natin walang kapasidad. At alam naman natin wala rin pera dahil nag-offer yata siya ng 50 million. At alam naman natin na wala naman siyang kapasidad na i-implement ito, wala rin siyang kapasidad na ibigay yung pera, and yet, inaresto at kinasuhan. So ganun ka serious itong pagbabantang to against the president. Any other questions? Thank you, sir. Ba't nawala? Wait lang. Furious, fuming mad, si Vice President. And public accountability, tapos yung galit niya ay directed towards the committee.
Siyempre, bakit naman po, sino naman po ba ang hindi matatakot sa mga pananalita ng ating Vice Presidente? Alam naman natin yung kapasidad nila. Kaya nga at that time, sa totoo lang, wala naman akong security. But because of that, naglagay ako ng Ako nagulat talaga ako na sinabi niyang dati daw wala siyang security tapos na kumbaga kumuha siya ng security para sa safety niya. Pero alam naman natin 'no, karamihan sa mga talagang nasa Congress, 'di ba majority talaga diyan may mga bodyguard 'yan. Pero nagulat ako na si Congressman Joel Chua walang ano, wala siyang security. security dahil hindi naman talaga ordinaryo itong nagbitaw ng salita laban sa atin. So, hindi ito isang mga salita na binabaliwala. Tingnan mo, alam mo kung Joel Chua 'no, kung wala ka namang tawag dito, kung wala ka namang ginagawang mali, 'di ba? Tama naman yung mga ginagawa niyo diyan sa House of Representatives. 'Di ba bakit naman kayo matatakot? Yun lang naman kung gusto niyo lang malaman kung, ilabas o kung gusto niyo lang ilabas kung ano yung mga katotohanan. Totoo bang nagwaldas ng pera? Totoo din ba yung mga sinasabi ni Vice Presidenta Sara Duterte doon sa press conference niya patungkol doon sa envelope, 'no? Patungkol doon kung ano yung gawain ninyo. Ano bang gawain ninyo? 'Di ba gumawa ng batas. Bakit daw si Speaker Romualdez, imbis na gumawa ng batas andun umiikot, nagbibigay ng ayuda, nagdidirect kung anong ganito, kung anong ganyan. Saka yung Vice President na mismo nagsabi patungkol din meron din siyang sinabi kay ano, kay First Lady patungkol sa envelope, 'di ba? Ang mali lang din kasi sinabi niya din dun sa press con na 2022 pa lang 'no, meron ng envelope. So 'di ba kumbaga dito natin malalaman na talagang kumbaga hinayaan niya din mangyari yung mga bagay-bagay na ganito. Sa umpisa pa lang kauupo pa lang nila ganyan na nangyayari. Pinayagan nila hanggang sa hindi niya na masikmura. Mabuti na lang at natauhan siya. Paano kung nagtuloy-tuloy? Di happy-happy kayo, 'di ba? Wala namang hindi ka naman kumbaga hindi naman binantaan yung buhay mo at hindi ni Vice President Sara Duterte. Sobrang galit niya lang sa inyo dahil sinisira niyo yung pangalan niya. Lubog na lubog na lubog na lubog na lubog na lubog siya. Sirang-sira yung pangalan niya. Nung kapanahunan nung committee mo, nung naghi kayo patungkol sa confidential funds, tapos yung pamimigay ng envelope, 'di ba? O tingnan niyo paalalahanan saan ba yun? Oh, ito lang naman sinabi sa'yo ni Vice President Sara Duterte. Minura ka lang pero which is hindi naman talaga maganda yung nagmumura, 'di ba? Huwag niyo mga bata, utang na loob, huwag niyo tularan. Sa totoo lang yung magmura hindi maganda yon. Ito is galit na galit pala talaga siya dito 'no? Oh, ano ba masasabi mo Vice? Natakot pala sa'yo Vice si Congressman Joel? Joel Chua? Oh, kumuha tuloy ng security. DPSPG yon na may I just say, binabawasan nila ng binabawasan araw-araw.
na as if this office is not the second highest office in this country, and only because umalis ako sa administration. Kailan ba nagsimula yung atake nila? Alalahanin nyo. Di ba? After ako nag-resign sa DepEd? Kailan ba nagsimula yung pambabastos nila? Last year. After that meeting with the Makabayan Black and Martin Romualdez. Naku, yung Makabayan Black pala yung ano dito, yung may kasalanan. Tahimik na ngayon, Vice. Sa awa ng Diyos, tahimik na si Franz Castro, tsaka sino ba yun? Yung isa niyang kasama, tsaka si Manuel. Uy, hindi mo nakikita yun. Hindi mo nakikita si Congressman, yung, yung si Manuel. They started destroying my name, pummeling me in the media with a multi-million PR campaign. Pinastos pa nila ako ng mga pagsisinungaling nila na kesyo taksil, kesyo korap, abusado. Sino ang korap? Yung mga congressman na yan na nag-hearing, anong sinasabi nila? Pagkatapos, pag na-off na ang mic, pag wala ng media, pasensya na kayo ha. Kailangan kasi namin ng pera. Mag-eleksyon na kasi. Budget. Budget sa eleksyon. Pakisabi kay Sara ha. Hindi ko naman gusto tong ginagawa ko eh. Hindi mo pala gusto ginagawa mo eh. Bakit mo sinisira pangalan ko? Joel Chua. Ayan lang naman, Congressman Joel, yung sinabi ni Vice President Sara Duterte. Tinatanong ka, pini-ay ka, tinatanong ka bakit daw sinisiraan mo yung pangalan niya. 'Di ba? So, sana lesson learned na 'to kay Vice President 'no, na kapag sobrang galit niya sana kumbaga mag-exhale, inhale siya para hindi niya kumbaga kumbaga yung mga lumalabas sa kanyang mga bibig, hindi yung mga ganito. Kailangan niya muna mag-relax bago siya magpa-press con, 'di ba? Maganda nga ngayon yung ginagawa niya. Ako sa totoo lang, mas maganda yung ginagawa niya na hindi siya masyadong nagpapa-interview. Kasi baka nga ano pang masabi, 'di ba? Para na rin sa ano niya 'yun, para na rin sa kanya 'yun, para sa imahe niya na rin na 'wag basta-bastang mag-ano, magpa-press con, 'di katulad ng mga 'to araw-araw nakikita mo. Diyos ko, araw-araw nakikita mo sa TV nagpe-press con yung mga, spokesperson ng prosecution, tapos ang dami-dami nilang mga spokesperson sa totoo lang mga kababayan, 'no? Grabe. So ayan, anong masasabi niyo dito? Natakot, umamin na natakot at kumuha nga ng security or si Congressman Joel Chua. Kung ako naman 'no, kung wala naman siyang ginagawa at 'di ba, kung hindi totoo yung mga pinagsasabi ni Vice President Sara Duterte na sinisiraan nga siya, 'di ba, para alam mo na kasi siyempre siya yung taas ng ratings niya ngayon, eh. Siya talagang inamin niya na natatakbo siya bilang presidente. Kung wala ka naman, kasalanan talaga, Congressman Joel, 'wag kang matakot, 'di ba? At kung alam mo na tama lang yung ginagawa mo, eh, di ipaglaban mo, gano'n lang yun. So ayan mga kababayan, anong masasabi niyo dito sa pag-amin ni Congressman Joel Chua?
God bless nating lahat. Ingat-ingat po palagi. Bye-bye.